Ka-Express ngayong Sabado, August 9, haharap ang Gilas Pilipinas sa kanilang pinakamahalagang laban sa FIBA Asia Cup 2025 Group Stage kontra Iraq sa King Abdullah Sports City sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang tip-off ay alas 11 ng umaga, oras sa Jeddah, o alas 4 ng hapon dito sa Pilipinas. Nasa kasalukuyang ikatlong pwesto ang Gilas sa Group D sa likod ng Chinese Taipei at New Zealand, habang nasa baba naman ang Iraq. Sa kabilang bracket, malinaw na rin ang takbo ng Group C matapos talunin ng China ang Saudi Arabia kagabi, at hawak ngayon ang China ang unang pwesto, Saudi Arabia ang pangalawa at Jordan ang ikatlo. Ito ay mahalaga dahil nakaset na ang magiging katapat ng Gilas kung sila'y mananalo. Ang second place ng Group C, ang Saudi Arabia. Kung manalo ang Gilas kontra Iraq, makakapasok sila sa crossover play-in laban sa Saudi Arabia sa August 11 o 12, at ang panalo roon ay magdadala sa kanila sa quarterfinals. Kung matalo naman, tuluyan nang matatapos ang kanilang kampanya ngayong taon. At para sa Gilas, hindi lang ito tungkol sa pananatili sa torneo, kundi pagkakataon din na ipakita na kaya nilang lumaban sa mas malakas na koponan sa rehiyon. Sa bawat possession, bawat depensa at bawat puntos, nakasalalay ang karangalan ng bansa. Ngayong Sabado, August 9, sa King Abdullah Sports City sa Jeddah, Saudi Arabia, nasa all-or-nothing situation ang Gilas Pilipinas kontra Iraq. Sa kasalukuyan, nasa ikatlong pwesto ang Gilas sa Group D, sa likod ng Chinese Taipei at New Zealand, habang winless pa rin ang Iraq. Sa kabilang bracket, Group C, nangunguna ang China matapos talunin ang Saudi Arabia, na ngayon ay nasa ikalawang pwesto, kasunod ang Jordan. Ang math dito ay simple, isang panalo lang laban sa Iraq ang kailangan ng Gilas para makapasok sa crossover play-in at harapin ang host country Saudi Arabia sa knockout game. Dito magsisimula ang tunay na laban, isang opportunity para makakuha ng momentum at posibleng mag-sweep hanggang sa finals tulad ng ginawa nila sa Asian Games noong 2023, kung saan tinapos nila ang kampanya nang hindi natalo. Kung matalo kontra Iraq, tapos agad ang misyon sa FIBA Asia Cup 2025. Pero kung manalo, mabubuksan ang pinto para sa isang Cinderella run na matagal nang minimithi ng mga Pinoy fans. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang basta ticket sa susunod na round ang nakaya, kundi tsansa na ulitin ang magic na minsan na nilang ipinakita sa buong Asia. Kung titingnan ang kasaysayan, may kakaibang bigat talaga ang laban ng Gilas kontra mga kupunan mula sa Middle East, lalo na sa mga international tournaments tulad ng FIBA Asia Cup at Asian Games. Noong mga nakaraang dekada, naging matinding hadlang sa kampanya ng Pilipinas ang mga bansang gaya ng Jordan, Lebanon, Iraq at Saudi Arabia. Malalaking players, matitibay na depensa, at disiplinado sa half-court sets, iyan ang signature ng kanilang laro. Noong 2011, FIBA Asia Championship sa Wuhan, China, tinalo ng Jordan ang Gilas sa semifinals. Isang masakit na talo na nag-alis sa tsansa ng Pilipinas para sa finals appearance. Sa mga sumunod na taon, Iran at Lebanon naman ang madalas sumalubong sa ating landas na humarang sa pag-angat ng Gilas sa podium. Kahit noong 2014 FIBA World Cup qualifiers, hirap pa rin ang Gilas sa mga big men ng West Asia. Pero may isang exemption na nagbibigay inspirasyon ngayon, ang 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Sa kabila ng kulang sa preparasyon at hindi kompletong lineup, ginulat ng Gilas ang lahat sa pamamagitan ng pagwalis sa knockout rounds, kabilang na ang pagtabla ng mga powerhouse gaya ng China sa semifinals at pagkupo ng gintong medalya laban sa Jordan. Dito ipinakita ng Gilas na kayang tapatan at talunin ang malalaki at mabibigat na kalaban basta't may disiplina sa depensa, matibay na chemistry at clutch shooting. So ngayon, 2025, nasa parehong punto ulit ang Gilas, isang panalo kontra Iraq ang magsisilbing ignition key para sa kanilang kampanya. Kapag makalusot, posibleng makaharap agad ang host nation na Saudi Arabia sa crossover play-in. Dito na papasok ang hamon, hindi lang dahil home crowd advantage ng Saudi, kundi dahil historically, ang mga host team sa FIBA Asia Cup ay madalas sumisipa ang performance kapag nasa elimination stage na. Pero may inspirasyon din mula sa nakaraan, noong 2007 at 2015, nagawa ng Gilas na manggulat sa crossover games laban sa mas matataas ang ranking kahit underdog sila. Sa bawat pagkakataon, naging susi ang agresibong depensa, mabilis na fast break conversion, at never say die mentality. Sa darating na laban kontra Iraq at posibleng Saudi Arabia, malinaw ang stake, manalo ngayon para magkaroon ng tsansang ulitin ang makasaysayang sweep run sa Asian Games. At kung titingnan ang kasaysayan, alam ng Gilas na minsan lang dumarating ang ganitong pagkakataon. Isang panalo lang ang simula ng panibagong kwento ng karangalan para sa Pilipinas.
At kung pag-uusapan ang laban kontra Iraq, malinaw na sa papel, mas lamang ang Gilas sa speed at perimeter shooting. Kilala ang Iraq sa kanilang half-court defense na mabagal pero sistematiko. Nakasentro sa post play at high pick and rolls gamit ang kanilang malalaking big men. At kapag hindi agad na pwersa ng Gilas ang tempo, posibleng maipit sila sa mababang scoring game kung saan lamang ang Iraq sa physicality. Kaya't ang susi rito ay ang early offense, mabilis na outlet passes mula kina AJ Edu at Justin Brownlee patungo sa mga wing scorers tulad ni Dwight Ramos at Sergio Perez. Kapag makuha ang panalo laban sa Iraq, posibleng Saudi Arabia agad ang susunod. At ibang usapan na ito. Host nation, mataas ang moral at may crowd energy na pwedeng magbago ng momentum. Ang Saudi Arabia ay hindi kasing bigat ng Iran o Lebanon sa post-play pero mas mabilis at mas unpredictable. Mahiling silang gumamit ng drive and kick offense, umaasa sa kanilang mga guards para mag-collapse ng depensa at maghanap ng shooter sa labas. At para rito, mahalagang gamitin ni Coach Tim ang hybrid zone, parang 2-3 look, pero may rotations na mabilis lumipat sa man-to-man kapag may penetration. At dahil dito, maiiwasan ang overhelp at may stay home ang shooters ng Gilas sa corners. Offensively, pwedeng ulitin ng Pilipinas ang ginawa nila sa Jordan noong Asian Games gold medal game, low-high action, para pilitin mag-rotate ang depensa ng Saudi Arabia at magbukas ng driving lanes para kina Justin Brownlee at Kevin Kembao. At isa pang factor ay ang stamina at depth. Dahil sunod-sunod ang laro, may advantage yung Gilas kung makokontrol nila ang minutes distribution. Hindi pwedeng maubos agad ang energy ng starters sa Iraq game dahil kailangan pa ng sariwang binte kontra Saudi Arabia. Well, sa kabila ng lahat ng pressure, malinaw na hawak ng Gilas ang kapalaran nila sa sariling kamay. Ang panalo kontra Iraq ay higit pa sa simpleng ticket papunta sa knockout stage. Ito ay magiging simbolo ng kanilang pag-ahon at pagpapatuloy ng tradisyon na ipinakita ng Asian Games, kung saan walang takot nilang sinuyod ang mga kalaban hanggang sa umabot sa gintong medalya. Kung magagawa nilang talunin ang Iraq, hindi lang ito tatatak sa standings, kundi magsisilbing panimula ng mas malaking laban. Sa knockout stage, posibleng makaharap nila ang Saudi Arabia na may lakas ng crowd advantage o ibang powerhouse na gigil na pigilan ang underdog run ng Gilas. Nasa kanila ngayon ang pagkakataon na ipakita na ang Asian Games Gold ay hindi isang fluke, kundi patunay na ang Pilipinas ay may kakayahang lumaban sa pinakamalaking entablado sa Asia. Mula kina Justin Brownlee at AJ Edu sa ilalim, hanggang kina Sergio Perez at Scottie Thompson sa labas, bawat isa ay may papel para buuin ang perfect storm na magbabalik ng respeto at takot sa pangalan ng Gilas. Sa laban kontra Iraq, magsisimula ang kasagutan at sa bawat segundo ng orasan, dala nila hindi lang ang kanilang pangalan, kundi ang pangarap ng isang buong bansa. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, inulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.